Let us open our Bible on Psalms 98, verse 2 and 3. Praise the Lord. The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen. He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Dito na natin makita yung ginawa ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa lahat. Yung pinakasikat na kilala na verse sa Bible na John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life. Wala siyang iniwan na kahit isang tribo, wala siyang iniwan kahit isang matatawag nating nation, wala siyang iniwan kahit isang tao na hindi niya pinahayagan ng kanyang pagliligtas. Kaya sinabi dito, the Lord hath made known His salvation. His righteousness hath He openly showed in the sight of the heathen. These are outside of the tribe of Israel. The heathen, we are including of this heathen. He hath remembered His mercy and His truth toward the house of Israel. Israel can never be forgotten. Israel can never be forsaken because of His promise of their fathers. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Kailangan careful tayo nito. Nobody can blame God. Nobody can make excuses. Bakit hindi ka naligtas? Bakit ginawa na ng Diyos ang lahat? Di ba? Sinabi doon na ang mga invisible things mula sa creation ay pinakita na ng Diyos. Hindi na ito tinago ng Diyos. Kahit ang kanyang pagka-Godhead, inayag na ito ng Diyos so that we are without excuse. Wala nang excuse ang tao. Wala nang, di ka na pwede magsabi na yung bang matatawag natin na hindi ka kasali sa kanyang dakilang pag-ibig. Kasali ka. Kaya dahil kasali tayo, panahon na wag mo nang pakawalan ang ating pag-prioritize sa kaligtasan na ito. Kasi pag itong kaligtasan na ito na dumaan sa buhay natin by His gospel, hindi natin ito i-grab. Hindi natin ito dakpon ba? Or take opportunity, dili na to ni kuanon. Kuada yun. Ayun na, wag mo nang palagpasin na hindi mo niyan maano. Kasi baka hindi na magbalik sa buhay mo. Alam mo yung maligo ka sa sapa, yung paglangoy mo diyan sa ilog o kaya sa dagat, itong kaliwang kamay mo na, pag ganun mo, yung tubig na hinawakan mo dito, pag ganun mo, hindi mo na yung mahawakan. Lumayo na yan. Ito, iba na naman tubig mahawakan. Ito, pag ganun mo, hindi mo na mahawakan uli the same water. So, ang kaligtasan, baka mamaya, kung hindi natin ito gigrab, baka hindi na ibabalik sa buhay natin, dadatnan na tayo ng kamatayan. Wala na. Forever na yan na hindi mo na naano. Kaya, ginawa na ng Diyos ang lahat, na ang lahat ng tao sa mundong ito, pinahayagan na niya ng kanyang kaligtasan. Basahin pa natin. Isaiah 45:21 hanggang 23. Praise the Lord. Tell ye, and bring them near, yea, let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Who hath told it from that time? Have not I the Lord, and there is no God else beside me? A just God and a Savior, there is none beside me. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is none else. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. See? Hindi natin masabi na ang salvation, it started when Jesus Christ came to the world. Hindi nagsimula doon ang kaligtasan.
Nung dumating si Jesus Christ dito, hindi. Nung una pa yan, ancient time pa yan, hinahayag na niya ang pagliligtas. Pag sinabing ancient time, before Christ, in the Old Testament, hinahayag na niya ang kaligtasan. Kaya nga, pinakaunang taong naligtas si Enoch. Pagkatapos, Noah and family. Then Abraham. Sino pa yung kaangka ni Abraham na patuloy na niwala sa Diyos? Ligtas yan. May mga propeta na naligtas. May mga individuals na sa children of God na niligtas niya. Ancient pa yan. At itong pagpunta ni Jesus Christ dito sa sanglibutang ito, mas lalo niyang pinalapit ang kaligtasan sa tao. Mas lalo niyang hands-on na hayag niya ang kanyang pagliligtas. Kaya sa buhay natin, kaya basahin mo yung Hebrews chapter 10, 4-6, o Hebrews 6, 4-6, Hebrews 10:26. Pag yung grasya ng Diyos na after dumating na si Jesus dito, hindi mo pa gigrab yung pagliligtas sa buhay mo, tinanggap mo nga ang grasya ng Diyos, inapak-apakan mo naman, hindi mo naman siya binilang na holy, napakapakan mo. Ibig inapakapakan mo, tinanggap mo nga si Jesus Christ, pero yung buhay mo, hindi ka naman tumalikod sa kasamaan mo, sa karumihan, sa kasalanan mo. Parang inapak-apakan mo lang yung grasya ng Diyos. So, it is surer punishment ang sinabi doon na iyong maranasan. Matindi, hindi basta-basta. Habang palapit na masyado nang ginagawa ng Diyos hands-on ang pagliligtas, pasiryos naman ang pasiryos yung ating responsibility. Wala ka ng excuse niyan. Kaya pagsikapan natin, ang gawin na lang natin, don't let it slip out of your hand. Para bang nakadakop kag halwan o nakadakop kag kasili, slide man na kayo. Imo ginang kunitan nga di gina makagawa sa imong kamot. Ana ang kaluwasan. Praise the Lord. Huwag mo na yung pahilagpusin sa kamay mo. Huwag mo na ipadulas sa kamay mo. So, therefore, tayo na nandito sa mundo na sumusunod kay Kristo at meron na tayong, kung sumusunod ka kay Kristo ng buong puso, may taglay ka ng liwanag. Huwag mong bilangin yung liwanag na yan na maliit na bagay yan. That is the greatest light ever we could say na dala-dala mo sa sanglibutan ito, the light of God, the light of Christ, na magliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Huwag mong sabihin niya, small thing lang yan. Huwag mong sabihin na that is not important. No. Ikaw na sumusunod kay Kristo, importante ka. Tingnan mo anong sabi ni Jesus sa mga disciples na nag-decide na sumunod kay Jesus Christ. Di ba sabi ni Jesus dyan sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works. Okay, ito yung paraan ko na mapakita ko ang pagliligtas ko sa buong mundong ito. Eh kung ikaw isa ka na bearer, isa ka na nagdadala, importante ka sa mundong ito. Kaya tayo na nagdadala ng liwanag ni Kristo, tayo yung target ng masamang espiritu. Kung maaari lang mapalong ang hikahayag sa atong kinabuhi, kung maaari lang ma-deceive tayo. Pero wag nating hayaan yan. Wag mong bilangin small thing lang yan. Malaking bagay yan. Basahin natin yan. Isaiah 49 verse 6. Praise the Lord. And he said, it is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Yan, hindi yan sabihin mo na maliit lang na bagay na gagawin kang liwanag ng Diyos para magligtas ng mga kaluluwa. Malaking bagay yan, sabihin ko po sa inyo. You are very important here on earth. You supposed to shine. Magliwanag ka, saan ka man pupunta sa sanglibutan ito. Kasi ang sanglibutan ngayon, gross darkness nandito na. Anong gross? Alam mo yung gross? Pag meron kang sales, at tinotal mo yan, ang laki. Pero when in fact, ang ganansya mo, hindi ganyang kalaki. Kasi babawasan pa yan ng
overhead expenses, sweldo sa mga tao, bawasan mo pa yan sa kapital, bawasan mo pa yan sa bills, bawasan mo pa yan sa mobilization, maraming bawas. Isali mo pa yung sarili mo na sisweldoan mo. Ang maiwan yan, maliit na lang. Pero kung itotal mo lahat ang sales, malaki. Yan yung gross, kung tawagin, kabuuan. Ang kadiliman na nandito ngayon sa sanglibutang ito, kung ang Bible ang papadescribe natin, gross darkness. Nag-full blast na ang kadiliman sa sanglibutang ito, mag-deceive ng mga tao. Gamitin na niya lahat. Lahat. Social media, alam mo ngayon, mga reporting ngayon, di ka na basta-basta makapaniwala na legit ba yan o hindi. Kasi ang dami nang gumagamit ng AI ngayon na technology na pwedeng kopyahin ang muka ng mga personalities, pasalitain sila ng pasalitain, kahit hindi ko nila sinalita. Pwede silang gagawa ng isang venue ng ang tao. Katulad niyan si Digong, ang daming mga nagpo-post na kalabas na si Digong, after all, wala pa pala. Nandoon na sa Japan si Digong, pinakita ang mga tao, kayang gawin niya ngayon. So, grabe ang deception ngayon. Bakit yan ginagawa ng mga vloggers na gumagamit sila ng mga technology para lang kunwari ang mga tao interested para maraming viewers? Kasi they after more viewers, maybe more money na magpunta sa bank account nila. Kahit fake, bahala na. Basta mabulabog ang mundo, maraming titingin, kahit maraming mga bashers na magsaway sa akin, never mind what is important, na-gain ko ang atensyon ng mundo. Wala na, hindi na sila nagnababader ang mga tao. Papalaw na hindi pala totoo. Gross darkness na ngayon. Ultimo mga governments ngayon sa first world countries going downward. Tingnan mo, only Philippines sa entire world ang wala na nag-adapt ng divorce law. But all the nations already got divorce law. Pilipinas na lang naiwan. Dati dalawa pa tayo, Malta. Ang Malta nag-give up na. Adapt na rin sila. Ngayon, may nakapasok ngayon na mga senador ngayon, gusto nilang ipa-adapt yung divorce law. Hindi lang divorce law ipa-adapt. Yung meron tayong ngayon na nag-number 1 noong election na nakaraan. Nag-number 1 naging senador. Artista yan, may kapatid na bakla. Sino ba yung bakla na yung nakapatid niya? Ha? Hindi si Ruben ang bakla. May kapatid si Ruben na bakla. Rostom ba yan? Papasok niya ngayon sa Senado, gawa ng batas na illegalize na yung same-sex marriage. O di ba ang darkness ngayon, gross, pasok na sa Senado, pasok na sa delikado. Wala na. Pinasukan na ng kadiliman ng mundo. Kung mag-give up itong ngayon, Philippines, na sila, surrender na sila, hindi na nila ipagpatuloy yung marriage na godly way. Papasok na nila yung aprobado na lahat same-sex marriage. Ay nako, sabihin ko po sa inyo, mga naghinam-hinam din nga malegalize ang divorce law at saka yung same-sex marriage. Mangambak na sila, basig masangko pa na ilang ulo diya sa siling. Kaya dugay na silang gahinam-hinam. Sila kabalo sa ilang celebration, impyerno ang ilang masangkuan. Gross darkness na ngayon, itong pagliligtas ng Diyos na binitawan ng Diyos na mahayag para bilang liwanag sana sa mga tao. Ngayon, anong ginagawa? They snub it. Kasi may mga preachers din kasi nagkakasal ng mga same-sex marriage. May mga preacher na rin na nagpipreach nga, God is love, God is understanding, same-sex marriage is just okay. Third sex, homosexual, that's okay. God is good all the time. Wala nang rebuke, wala nang paalaala. So yung darkness, gross darkness, pumapasok na sa mga simbahan, pumapasok na sa mga
sa mga mambabatas, papasok na sa sistema ng mundo. Kaya sa buhay natin, importante masyado itong righteousness ng Diyos. Napaka-importante yan. Kaya ano ang final words ni Jesus Christ? Alam mong ginawa ng Diyos? Hands-on. Itong pagpunta ni Jesus Christ dito, para bang yung Diyos na galing sa langit, yung nag-hands-on siya, maghatid sa atin ng kaligtasan. Kasi siya mismo ang pumunta na personal na Basahin natin yan. Isaiah 52 verse 10. Praise the Lord. The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Ano ba yung bare his holy arm? The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Kamay niya mismo. Hands-on. Pumunta dito sa mundo para maghayag ng kaligtasan. Yan na yun si Jesus Christ. Hands-on siyang nagpakatawan tao. Tapos nung nakakuha na si Jesus ng mga disciples na desidido magsunod, nawalan pa ng isa, si Judas Iscariot. Pinalitan naman ni Matias sa Acts na yan. Anong sinabi niya doon sa mga tao? Tuloy ang pag-evangelize, tuloy ang pagturo sa pag-observe. Alam mo ang instruction ni Jesus, teaching them to observe. The Bible, di lang ito ituro na parang nasa paaralan. Alam mo, may nagsabi sa akin, alam mo, pastor, nakita ko ngayon, ang mga churches ngayon, parang ginawa na nila yung pagkapastor na parang isa sa kurso ng mundong ito. Na basta graduate ka ng education, major in English, apply ka ng trabaho, magdating ka doon sa eskwelahan kay nakatrabaho ka na, ituro mo lang yung English. So ang pagka-pastor daw ngayon, ang pagka-preacher ngayon, parang bilong na doon sa courses. Na pagtapos ka sa Bible school, may lisensya ka na, magtayo ka lang doon sa, magkwento ka lang kung anong ikwento mo na natutunan mo. Hindi na yung led by the Holy Spirit. Hindi na yung led by God. Led by education sa sanglibutang ito. Pero kung basahin mo yung Bible, the prophets, the disciples, pag magsalita sila ng salita ng Diyos, they are all led by the Holy Spirit. Kaya ang mga pastors ngayon, karamihan, hindi na kailangan maging holy, hindi na kailangan maging righteous, hindi na kailangan maging may paninindigan sa kabanalan. Kasi unang-una, swildado sila. May lisensya sila. Saan sila mag-apply? Ma-hired sila. Parang professional na lang sa sanglibutang ito. Hindi ganun. Kaya ang Bible, saysayin mo yan by the leading of the Holy Spirit para ipa-observe. Hindi lang para ikwento, para malaman yung nangyari. Hindi. Kundi ipagawa. Basahin natin yan. Matthew 28:19. Praise the Lord. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yan. May dugtong yan. Dito sa verse 20, basahin ko na lang. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ang Bible, pinapaturo para i-observe. Ano yung i-observe? You keep the law. You follow the law. You observe the commandments. Mag-observe ka ng batas. To observe all things. Walang iiwan dyan. Lahat. Kasi bakit? Makip mo yung 10 Commandments, kunwari, tapos you open in one point, you will be guilty of all. Sige. Lahat ng commandments ng Diyos, almost nasunod mo. Meron dyan hindi mo sinunod. Guilty ka sa lahat. Useless. Kaya instruction ni Jesus, teaching them to observe all things whatsoever I have command you,
And lo, I am with you even unto the end of the world. Kaya, sino dito na personal niyang nahawakan at nakita yung tagapagligtas na pangako ng Diyos sa Old Testament, na magliligtas hindi lang sa Israel, pati sa mga Gentiles? Basahin natin ang Luke 2:30 hanggang 32. Praise the Lord. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. My eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. Lahat. Walang iniwan ang Diyos na hindi niya papakitaan ng kanyang pagliligtas. Ang dami pa kaya nating hindi naririnig ng mga testimonies sa mga tao sa ibang bansa, sa ibang lugar, na ginamit din ng Diyos. Kung paano tayo ginamit ng Diyos dito, ganon din sila. Kung paano tayo hinayagan dito ng katotohanan, ganon din sila. Kung paano yung mga miracles na nangyayari sa buhay natin, ganon din sila. Ang dami kaya nating hindi kilala. Kasi ang pagbalik ni Jesus Christ, yung kanyang kukunin from four winds. Anong four winds? East, west, north, south. Ang dami nating hindi kilala. Pero magtaka ka na lang may ma-rapture doon, magtaka ka na lang may ma-resurrect doon sa first resurrection. Kasi pangako yan ng Diyos na kahit kaduluduluhan ng mundo, ihatid niya ang kanyang pagliligtas. Amen? Praise the Lord. Basahin natin Romans 10:18. Praise the Lord. But I say, have they not heard? Yes, verily their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Yes. Di ba narinig? Yes, sa totoo lang, sinabi dito, ang kanilang sound nakarating sa lahat ng lupa at ang kanilang words hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Ganun po. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, give importance sa light na natanggap natin na kaligtasan. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it go, let it go, let it go. Kahit saan tayo paratingin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi natin alam kailan babalik si Jesus. Kasi matagal na ang mundo eh. Inawit natin kay na, I love to tell the old story. Old na masyado ito. Kung matagal na ang Pilipinas, 504 years since Magellan touched this place. Tapos, pinoclaim nila na, actually, ang purpose ni Magellan talaga is to claim the 7,000, more than 7,000 islands as part of the Spain. Yun man talaga objective nila. Tapos sinakop tayo dito. Hindi man nila napustro. Pero matagal din sila nagsakop, 377 years. Imagine that. More than 3 centuries din. Matagal din. Kaya tingnan mo yung beauty natin. Mostly may mga tayo ng Kastila. May kaliwat. Tapos yung mga Chinese na nag-trade dito. Alam mo, nung una pa yan, mga traders na yan, mga Chinese na yan. Tapos yung panahon pa ng Japanese, meron din. Dumating din ang panahon, ang Japanese dito. Then, Americans. So, matagal din. Samantalang since Jesus Christ was born, approximately 2,025 years ang nakaraan, matagal na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin malayo pa ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malapit man o malayo man, it doesn't matter. Ang importante niyan, matupad lahat yan. Huwag tayong magmamadali. In His time, not in our time. Ang time niya masusunod, hindi sa atin. Huwag tayong mag-declare, sa taon na 2020, babalik na siya. Wala. Ang Bible nagsabi, walang makakaalam niya.
Hindi rin yan ipaalam ni Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya, ang alam natin, the kingdom of God is at hand. And salvation is not tomorrow, today. Ngayon. Kaya, tingnan natin ng husto yung pag-asa na yan. Huwag nating bitawan. Basa, Titus 2:13. Praise the Lord. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yan. Tingnan natin yan ng husto. Paano, pastor, yung mga parating pa na henerasyon? Tulad niyan, si Jojo, kung magkaasawa yan, magkaanak man talaga yan. So, paano yung mga ipapanganak pa? God knows paano niya ihatid sa kanila ang kaligtasan. Nakasulat na yan eh. Tayo, ipinanganak na ba tayo nung panahon ng, palagay na lang natin, 10th century? Wala pa man tayo. Pinanganak tayo, karamihan sa atin dito, 19th century. And some of us, nasa millennial na, 20th century. Pero bakit nakarating pa rin ang kaligtasan, ang gospel? Kasi, promise niya ng Diyos, ang kaligtasan, ang gospel niya, ihatid talaga yan kahit yung mga, hinanda na niya ba, kahit hindi pa ipinanganak. Basahin natin yan. Pakibasa sa Psalms 22:31. Praise the Lord. They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this. Yes. Darating sila. Maghahayag ng aking katuwiran sa mga tao na ipapanganak pa. Hinandaan na ng Diyos yung ipapanganak pa? Yes. He hath done this. He hath done this. Ginawa niya talaga yan. We are the example. Di pa tayo na pinanganak sa mga panahon na yan. Bakit? Nung dumating tayo sa mundo, nakarating sa atin ang salvation. Yan ang pangako ng Diyos. Inilapit na ng Diyos ang kanyang kaligtasan. Basahin natin. Isaiah 46:13. Praise the Lord. I bring near my righteousness. It shall not be far off, and my salvation shall not tarry. And I will place salvation in Zion for Israel, my glory. Yan. Alam mo itong righteousness ng Diyos na ipinalapit niya? Galing ito sa langit. This is heavenly. Gusto ng ating Panginoong Diyos, we become citizens of heaven. Kailangan maging citizen of heaven ka. Tinanong ko sina Pastora Edith, Pastora Edith, bago kayo naging citizen ng Canada, ano ang pinatake up sa inyo? Kasi may exam daw yan eh. Kung makapasa ka, maging citizen ka. Mag-ano ka, bigyan ka ng chance na manumpa doon sa korte na citizen ka na ng kanilang bansa. Alam mo, sabi sa akin ni Pastora Edith, bigyan ka ng libro or pabilihin ka ng libro. You buy this book. Studihan mo yan. Diyan galing yung mga questions na tanungin sa'yo. Pagtingin niya sa libro, history ng Canada. Kailan naging na-liberated from the British ang Canada, anong year, anong petsa. Memorizein mo yan. Para sa atin, di ba? Ano tayo, June 12. Anong ba yung 1946? Kabisuduhin mo yan. Ilang state ang Canada? Ilang provinces ang Canada? Ano-ano ang mga nilalaman ng mga important? Yan. Bakit? Kung citizen ka na doon, dapat kabisado mo. Ang batas doon, ang lahat, pamamaraan. Tayo, gusto ng Diyos maging citizen tayo of heaven. Hindi citizen of hell. So, ang righteousness, ito yung nasa langit. Karakter ng Diyos, sistema ng Diyos, law ng Diyos,
rules ng Diyos na makalangit, binaba niya dito sa atin. Para yan ay i-practice natin. Kasi pag i-practice natin yung righteousness ng Diyos, citizen of heaven ka. Kasi pag judgment, tanggapin ka ng Diyos kasi hindi iba yung iyong gawa doon sa langit. Kasi binaba niya nga yung righteousness niya, pinalapit sa atin para maging citizen ka doon. So ano yun? Anong exam? Mga tukso, mga pagsubok sa buhay. Yan yung test. Kung makapasa ka niyan, na-retain mo yung righteousness ng Diyos, hindi mo binitawan, in-apply mo yung Word of God na natutunan mo, citizen of heaven ka. Praise the Lord. Di ba? Maliwanag, I bring near my righteousness, it shall not be far off, and my salvation shall not tarry. I will place my salvation in Zion, for Israel my glory. Itong kaharian ng Diyos at saka yung righteousness ng Diyos, hindi yan pwede maghiwalay. Katulad yan, meron akong preaching sa Haya o yung bang funeral service. Sino dito sa inyo gusto magpunta ng langit? Ay, lahat taas ang kamay. Kung pati pa, itaas na lang para makita na gusto. Tapos sabi ko naman, sino gusto dito na pagdating ng panahon, doon ka papunta sa impyerno? Ay, wala talagang nagtaas. Tapos nag-preach na ako ng Word of God. Bawal maglasing ha, nasa Bible yan. Pagkabukas, mga lasing yung mga nakinig. Pagbalik ko doon bukas, mayroon na nagsabi sa akin, Pastor, sorry ha, naimaho pa kong kanduay. Pastor, sorry ha, hangover ko. Gustog langit di ay niya ang katong binuhatan nga padulong sa impyerno, mo gibuhat. Ipaduol na sa Diyos ang iyang pagkamataro. Ano yun mo yan? Tanggapin mo yan, i-adapt mo yan sa buhay mo para makapasok ka sa langit. Basahin natin. Jeremiah 23 verse 6. Praise the Lord. In his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is the name whereby he shall be called, the Lord our righteousness. Yes, our righteousness is the Lord. Hindi righteousness ng gawa ng simbahan, hindi righteousness gawa ng pastor, hindi righteousness gawa ng presidente, hindi righteousness gawa ng senador, hindi righteousness gawa ng mga congressman, hindi righteousness gawa ng lawyers, hindi. The Lord, heavenly, makalangit, binaba na niya ang righteousness niya, inilapit na niya ang righteousness niya through His words, through His scripture, through His gospel. Observe it para maging citizen of heaven ka. Amen? Praise the Lord. Para hindi ka strength hero. Tapos mamaya, ayaw mong sundin. Gusto mo mag-ano sa sanglibutan, mag-adapt. Kasi ayaw mong maghinto sa kalukuhan kasi maraming taong magalit sa iyo, maraming taong mainis sa iyo. Ganon. Bakit matakot ka man sa tao? So, anong mangyari? Pagdating sa judgment day, tingnan ka man ng Diyos. Ay, hindi ito tagalangit. Nung nabuhay pa sa sanglibutang ito, yung righteousness ko na inilapit ko na sa kanila through the gospel, hindi man niya sinunod. I do not know you, you worker of iniquity, depart from me. Reject ka. Pero kung yung righteousness ng Diyos, pinandigan mo sa sanglibutang ito, by hook or by crook, kahit mga hulugan pa ng kamatayan, tinayuan mo yan, be thou faithful unto death, sinunod mo yan, you will receive the crown of life. Sabihin ng Diyos, okay, nung nabubuhay pa siya sa sanglibutang ito, He observed my righteousness, therefore, He is deserved to be welcome. He is citizen of heaven. Ganun. Kaya yung righteousness ng Diyos, napakahalaga yan. Praise the Lord. Hindi natin pwede yung, Pastor, langit lang kung gusto, ay na-appeal ang righteousness. Hindi ko gusto maundang og bisyo, di ko gusto maundang og kahilayan, di ko gusto maundang og tanang mga gipangbawal sa Diyos. Lami man din ang gipangbawal sa Diyos. Ang gibawal man na. May panisi, Satanas, itugot pa. Una ang mga tao, nag-worship na lang kay Lucifer, kay itugot ang tanang kalayawan.
O na, digto mo tanan, padulo, magmarcha mo digto tanan sa impyerno. Ayaw mo kay Kristo. Kailangan ang isipin natin ang latter end. Latter end ba? Ang kaulihan sa atong madangatan. Yun ang dapat nating isipin. Ang Bible nagsabi, ikaw young man, kahit mag-rejoice ka pa ng buong buhay mo na maraming taon, subalit, dahil ginawa mo yan, hindi ka nagtiis sa laman, hindi ka nagbago, alalahanin mo yung kadiliman mo, mas marami. At lahat ng kaligayahan mo, walang saysay yun, hindi mo na maalaala yun. Ano mo lang yung lifespan mo dito sa mundo? Balagay natin, 80 years mong in-enjoy yung buhay mo sa sanglibutang ito, namatay ka, 100 years old ka. Ang kadiliman, walang ano yan, limit yan. Pagdating ng 100 years, tuloy pa yan. Pagdating ng 1,000 years, tuloy pa yan. Pagdating ng 1 million years, tuloy pa yan. Pagdating ng 1 billion years, ay naku, wala na. Remember the days of darkness shall be many, and all that cometh is vanity. Yan ang tingnan natin yung latter end. Praise the Lord. Last verses, John 16, 8 hanggang 10. Praise the Lord. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Ayan, sasawayin. Pupunta siya dito, sasawayin niya ang kasalanan ng mundo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Word of God hindi kasawayin. Sawayin ka talaga 100%. Kaya kung hindi kasawayin sa kasalanan natin, hindi yan Word of God. Word of Satan yan. Kasi ang Word of God, sawayin ka talaga sa kasalanan mo. And of righteousness and of judgment, of sin, because they believe not on me. Kasalanan yan, pag hindi ka naniwala kay Kristo. Kasalanan talaga yan. Of righteousness, because I go to my Father and see me no more. Ano yung righteousness? You will go there. Ano yung righteousness? Hindi ka na makita dito. Amen? Oh, yan ang righteousness ng Diyos. O, di importante yan. Napaka-importante. Kaya, to God be the glory. The Lord hath made known His salvation, His righteousness hath He openly showed in the sight of the heathen. He hath remembered His mercy and His truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Nobody and no one can blame God anymore. Wala na makakasisi sa Diyos. Hinayag na niya. It's up to us. Whether we let it go or we let it retain ang kanyang righteousness at ang kanyang salvation. Ang recommendation ng Diyos, retain till death. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.